Good morning. So ngayon mag-isa lang tayo dito sa office dahil pinapasok tayo ng boss ko ng maaga at 7:30 AM. Tapos ang pasok ko dapat is 9. So nag-iintay tayo sa kanya kasi wala pa siya. Hindi ko na malayan sa mga oras na yan, nalipasan na pala ako ng gutom. Pag-check ko ng oras, 2 o'clock na pala, hindi pa ako nakakakain. So ang ginawa ko, umorder na lang ako ng tinapay at noodles. Diyan na lang din ako kakain dahil nga hindi rin ako makatayo kasi kailangan ko magpasa ng mga paperworks. Dahil deadline na at Thursday ngayong araw na to at magwi-weekend na kinabukasan. Habang nga nagtatrabaho, iniisip ko kung ano yung mga susunod kong gagawin kasi tambak na talaga. Pero dahil nahihilo na ako sa mga oras na yan, pinilit ko talagang kumain para naman may konting energy habang nagtatrabaho. Minsan nga, sa sobrang busy ko, nagkakape na lang ako at sa bahay na lang ako kumakain. Pero dahil nga nahihilo ako sa mga panahon na yan, pinipilit ko na lang talaga. Habang nagtatrabaho din kasi ako, may mga dumadating din kasing mga bisita na kailangan mo ding entertainin at kailangan mo ding alamin kung ano yung mga kailangan nila. At bukod pa doon, may mga tawag pa na kailangan mo sagutin at may mga emails na kailangan mong sagutin din. Dapat talaga multitasking. Pagka talagang direct ka sa amo mo, wala kang choice kung hindi talaga miya't miya mag-update sa kanya, gawin yung mga trabaho niya din. At syempre, kailangan maging flexible ka din. Kasi yung tipong pag-uwi mo sa bahay, o madaling araw, o tulog ka na, pag may na-receive ka na message na urgent, wala kang choice kung hindi gawin ito. Oo, nakakapagod, pero kasi commitment na to. Ito talaga yung trabahong pinili ko, kaya wala akong choice kung hindi gawin. Kaya pag talaga weekend, naku, gustong gusto ko kasi nakakapagpahinga ako. Pero pag minsan, pag Saturday, pupunta pa rin talaga ako sa opisina. Ganun talaga kailangan mo enjoy mo na lang yung trabaho mo. Sa mga oras na yan, halos nagawa ko na naman yung mga pending ko. Meron pa din talaga akong kailangan isubmit kaya naghahabol pa rin ako. Medyo marami-rami pa yon, pero kaya ko naman gawin ngayong araw na to. Madalas nga pag nagtatrabaho ako, kape lang talagang sumisigla ako. Kayo rin ba? Coffee is life din. Kasi ako, sobrang hilig ko talaga sa kape. Yung tipong, yun yung bumubuo ng araw ko. Hindi talaga pwedeng walang kape. Sa opisina namin, halos walang ingay. Lahat ng tao nagtatrabaho. Although maliit lang yung opisina namin. Pero talagang yung mga tao halos hindi mo makakausap kasi ang dami din trabaho. Yung tipong pag-uusap na lang namin, how are you? Hello, good morning. Ganun na lang yung usapan namin kasi talagang punong-puno ng trabaho. Lalo pagka nandyan yung amo namin, wala ka talagang maririnig na ingay. Yung keyboard na lang yung maririnig mo. Tapos yung tipong ngitian na lang. At kahit magto-toilet ka, kailangan mabilisan. Kasi from time to time, tatawag siya. At kailangan available ka. Medyo stricto din kasi yung amo namin, pero mabait naman siya. Dati kasi sa previous work ko, talagang hindi mawawala yung kwentuhan, yung talagang tawanan, yung sabay-sabay kayo magbe-break. Nakakamiss din yung ganun. Pero wala, nasanay na lang din ako dahil nga halos araw-araw, ganito naman talaga yung setup namin. At pagka tipong napapagod na ako, titingin lang ako sa bintana. Kasi yung bintana dyan, makikita mo yung mga sasakyan, yung mga buildings. So malilibang ka sa mga tanawin. May mga tao ka rin makikita na naglalakad sa daan. Dahil malamig ngayon, kaya ang sarap ngayon sa Doha. Sa mga kapwa ko FW, laban lang tayo. Kailangan talagang buo ang loob natin. Makakaya natin to. Mabilis naman yung araw dito sa
ibang bansa. Kailangan mo lang talagang tatagan yung loob mo at sipagan. At ayan na yung pinakahihintay ko, uwian na. May sure na pahinga na ako ngayong araw na to at bukas. Kasi sa Saturday, hindi ko rin alam kung papapasukin ako. Nagmamadali na nga ako umuwi. Inaintay ko lang yung Uber para makakain ako. Kasi masarap na yung ulam mamaya, sabi ni Batang Rides. At ito na nga yung pinakaiintay ko. Nagluto si Batang Rides ng pinakamasarap na ampalaya at yung isda. Partner talaga yan. So, ngayon pala ako makakabawi ng kain ko. Ang sarap ng ampalaya kasi hindi siya mapait at crunchy siya. At yung isda, hindi ko alam yung tawag dyan. Pero, malambot siya, masarap, malasa. Tapos, sinasabayan ko rin ng Tabasco at Nor seasoning. Kasi, talagang masarap yung combination yan. Nawala nga yung diet ko kasi nga sobrang sarap ng pagkain. Pagka mga ganyang ulam, gustong gusto ko. Yung tipong kahit gulay lang or isda lang, masaya na ako dyan na parami yung kain ko. At dahil nga sa sobrang excited kong kumain, hindi na ako nakapagpalit ng damit. Diretso kain na talaga ako, pinainit ko lang at yan, kumain na ako agad. Kain po tayo guys, napakasarap po talaga. As in, napawi lahat ang pagod ko. At talagang itry nyo din, the best yung Tabasco, ilalagay nyo sa isda, ididip nyo, panado, at may Nor seasoning, ilalagay nyo sa kanin. Hi, thank you Lord talaga. Pag nasa bahay ako, nakakakain talaga ako ng maayos. Dahil nga ang sarap ng isda, naubos ko na yung isa, tapos kumuha ulit ako ng pangalawa. Tapos alagay ko ulit yung favorite kong Tabasco. Sa mga oras na nga yan, busog na nga ako pero hindi ko mapigilan dahil kasi sobrang sarap at tamis ko yung ganyang ulam. Sigurado talagang hindi mo mamimiss ang lutong Pilipinas pagka nakatikim ka ng ganyang klaseng luto. Salamat po sa panonood. See you on my next vlog. Bye-bye!